Solid ice to, oh. Mga kapatid, no? Talagang namuo. Ayan, oh. Tatlo, dalawa, tatlo. Pero dito, ayan. Gawa ng gera sa Iran, ano? Mga kababayan natin na nandiyan sa Middle East, no? Ingat kayo, mga kabayan, ano? Let's see kung pwede tayo magpalipad ng drone, ano? I think pwede dito, eh, no? Alam kung tama itong dinadaanan natin, o mali. Kakalito. Ang ating load ay reels, ano? Pero nakataob na ganun. Good morning mga brad, mga kapatid. Nakakonect na tayo sa trailer natin. Pipick up tayo ng load natin sa Selkirk. Current temperature dito sa Winnipeg is -12. May wind gust na 33 kilometers per hour, so medyo mahangin. Yung load ko is wala namang tarp, ano? So hopefully hindi nila patarpan na, no? At ang layo natin sa pickup natin is, check, ah, 40 kilometers. So 30 minutes plus. Nakapag-pick up na tayo doon. Yung cutting edge dadalhin natin sa Morton, Illinois. So tinatapos ko lang yung aking 15 minutes pre-trip inspection, 13 minutes in 2 minutes time. Rock and roll na tayo mga kapatid, ano? So hindi pa tayo makapag, okay, yeah, within 2 minutes. Ang layo natin sa Morton, Illinois is around 1,600 kilometers. So today is Wednesday. For sure, nandun na tayo. Kung makakatakbo tayo ngayon, nandun na tayo ng gabi. I mean, hapon bukas, no? Hapon bukas, nandun na tayo. I-check ko nga. Yeah, hapon bukas, nandun na tayo. And walang problema dahil doon 24 hours sila doon, ano? Pwede ka mag-pick up. And I think idadrop lang natin tong trailer doon, and then yan, strap, and then pipick up tayo ng panibagong load natin pabalik ng Canada, doon din mismo, no? So walang empty miles. Sulit yung biyahe na to para sa kanila, no? Pero para sa atin hindi. Kasi tatakbo tayo na merong laman, ano? May mga pagkakataon na empty miles, medyo maganda yun kasi tumatakbo ka ng magaang pero parehas lang ang bayad, ano? Loaded or empty ka, parehas lang ang bayad dito sa amin. So 1 minute more mga kapatid, lalarga na tayo at pipick upin ang ating load. So yun mga kapatid, ano, magkita-kita tayo mga kapatid doon sa ating pick up sa Selkirk ng cutting edge na papuntang Morton, Illinois. Good morning sa lahat, magandang araw saan man kayong panig ng mundo. Samahan nyo ko sa panibagong biyahe ng buhay. Nibelang Pinoy, magandang umaga po.
Ayan, tapos na tayo mag strap and tarp. And itong semento na to, solid ice to, mga kapatid, ano. Talagang namuo. Napakadulas, mga kapatid, no. Pag mayroong ganitong kalsada na ganito at napadaan ka at na-oversteer ka or nakapag hard brake ka, yari sigurado. Ayun, dumi, yari ka, mga kapatid, no, dahil madudulas ka dyan sigurado. So nasa atin yung kamay natin kasi madumi. Okay na tayo, mga kapatid, ano. Pipicturean lang natin tong load natin and okay na tayo. Diyan tayo nag load, ano. Napuntahan na natin to, na video ko na rin to one time. So pipicturean lang natin yung load natin, ano. As usual, kailangan yan sa safety department, hihingiin nila yan. So, ibigay natin yung gusto nila. So ang style ko, 5 stock yan, no? Tatlo, harap 3 strap, dito 3 strap, and then the rest sa gitna, dalawa lang. Hindi na ako nakagawa ng bulkhead kasi wala akong mga kapatid, wala na akong damage. Although okay lang yan dahil nag choke strap naman ako sa gitna, ay do sa harap, no? Mahigpit na mahigpit yan. Kaya yan, no? 3, 2, 2, 2, 3. Pero dito, ayan, may choke strap siya, no? Para magdikit-dikit sila, mahigpit na mahigpit yan. Tapos 3 strap din, magaang lang din naman yan. Makakalimutan ko pa to. Kaya ibang-iba yung umiikot talaga, mga kapatid, ano, bago umalis. Parang yung nakaraan, maluwag yung chain, ano. Ito naman, itong puller ko dahil pinangsungkit ko nitong strap, nandito pa. Kung malaglag to, maka-aksidente ka, di ba? And then later on, kailangan mo, wala ka nito, mahirap. Ang dulas dito. Alright, so lalarga na tayo. Maghihintay tayo ng advice, no, kung clear na tong load na to. Every time napipick up kami rito sa Winnipeg, dahil malapit na sa border, minsan naghihintay kami na maklear yung load, no, kasi hindi pwedeng pumasok ng border pag hindi clear ang load. So all goods na tayo, mga kapatid. Kita-kita tayo sa daan. Good morning, mga kapatid, good morning. Makikita nyo, dito na tayo nagpahinga kagabi, no, sa gilid ng rest area kasi puno na kagabi. Yung ginabi na tayo, alas 9 na, no. Pag sa US talaga, mabilisan mapupuno yung yung rest area. Pero nakakuha tayo dito sa gilid. Ayan, no, nag-aalisan na sila kasi alas 7 pasado na. So pre-trip inspection lang tayo, mga kapatid, ano. Tignan lang natin yung load natin kung mamaya gumalaw na, no. Mahirap. Basta hindi naman gumalaw, walang problema yan. Tigas lahat ng mga straps. Putik dito sa pinagparkingan ko.
Okay. So ito yung rest area. Tingnan nyo, konti lang ang makakapark dito. Siguro dyan sa space talaga mga 15. And then dito sa gilid niya pwede ka ring magpark ano. So makita nyo, dito ako nagpark sa gilid ano, yung sa pa-exit na. Ayan yung interstate I-94. Dyan pa lang ano na to, nandito na tayo sa Monticello rest area to. Bali Minneapolis na dyan eh, Minnesota no, Minneapolis, Minnesota na dyan sa banda dyan. Pero kakanan na tayo papuntang I-35. Dadaan muna tayo ng 494. Yan, matigas lahat ng gulong. All goods na. Yung chain natin tinanggal ko na no, para medyo magang tayo. Mahal ang diesel ngayon, gawa ng giyera sa Iran ano. Mga kababayan natin na nandiyan sa Middle East no, ingat kayo mga kabayan ano. Ano lang kayo dyan, makinig kayo lagi ng balita no, ingat kayo. Tayo na mga kabayan, mga brother, mga kapatid, biyahe na tayo. Isang magandang umaga. Good afternoon mga kapatid. Time check, it's 4:30 PM dito sa, nandito na tayo sa, malapit na tayo sa Morton, Peoria yata ito, Illinois ano. So mga 60, around 60 kilometers away sa ating delivery location ano. Dito na tayo magpapahinga. Drive lang ako ng around 9 hours ngayong araw na to no. Ang akala ko is ma-i-deliver ko kasi yung pag di-deliveran ko nito, which is yung Caterpillar dyan sa Morton, yung pinagkukuhanan natin ng truck pad, is 24 hours yung operation nila no. Kaya kanina tumawag ako sa opisina, tinanong ko sila kung pwede akong mag-deliver ngayong araw dahil 24 hours naman sila, para maka-pick up na rin ako and then makabalik ako no. Pero sabi nila ang available, may appointment pala kapag delivery, pero pag pick up hindi mo kailangan appointment, is midnight. It's either midnight mamaya or bukas ng umaga 8 AM or 9 AM. Ang original delivery appointment ko is 9 AM bukas, pero nagbaka sakali ako, pero ayoko mag-deliver ng midnight, so pinili ko na lang yung 8 AM bukas ng umaga no. Sakto bukas na rin ang opisina noon. Kung kailangan nang mabigyan ako ng reload, then pipick up na rin tayo. Hopefully dun din tayo mag-pick up. Kung sa ibang lugar man, wala namang problema no. So kaya naisipan ko dito na lang ako magpahinga kasi after nitong rest area na to no, wala naman na dyang Flying J, lampas na yung Loves, is wala nang rest area. Merong isang truck stop malapit doon sa Morton, pero mabilis mapuno yon at maliit lang yung space. Kaya nag-decide ako na dito na lang ako magpapahinga ngayong gabi no. Hinihintay ko lang na bumaba yung temperature, papatayin ko na yung makina and then iikot tayo para makita nyo mga kapatid no, kung ano itsura nitong rest area na to no. Kagabi nagpahinga tayo sa rest area din, pero dahil late na tayo, sa gilid lang tayo no. Kumbaga sa ano lang tayo, sa ano bang tawag doon? Basta sa gilid siya, sa gilid lang ano. Hindi ako doon talaga sa parking slot kagaya nito kung nasaan tayo nagpark. Pero ngayon dahil maaga tayo, pangalawa tayo no, kaya nakuha natin corner. Kaya mas okay. So tara, baba tayo mga kapatid ano. So yan mga kapatid, dito na tayo. Ayan si Alex, dyan siya na nakapark ano, kung makikita nyo.
nasa corner tayo, no? So maganda yung space na napili natin. Kung makikita nyo, ayan, no, nakatras ako ng konti para just in case may tatabi dyan sa akin at aalis ng maaga, no, kaysa sa akin kasi around 7 o'clock pa tayo aalis, no? So mahabang oras, like aabutin tayo dito ng 14 hours. So for sure may tatabi dyan sa akin, maaga nga aalis. So baka masabitan tayo, kaya ganyan ang ginawa ko, no? Naka-atras ako ng konti kasi doon okay lang naman doon sa dulo. Kung may dadaan man, ano, magba-bypass. Hindi kagaya dito, baka masabitan yung harapan natin, natutulog tayo, no? So hindi gumalaw yung ating load, mga kapatid, ano? Okay na okay yung load natin, no? Hindi rin masyado madungi si Alex, no? Ayos lang. Kasi kahit basa yung kalsada, hindi ganun kabasa. So ito yun, no? Kung at least kung may darating na mga truck at magba-bypass lang, dire-diretso lang sila, no? Iniisip natin palagi kung saan natin ipoposisyon yung truck natin kasi mahirap na, no? Karaniwan natutulog ka, sasagihin ka, no? Meron pang inaantok na paalis na truck and then masasabitan ka. Let's see kung pwede tayo magpalipad ng drone, ano? I think pwede rito, no? Try ko mamaya-maya kung pwede magpalipad ng drone para makita natin yung kapaligiran dyan sa kabila, yung puno na yan. Kasi wala namang masyadong mataas, ito lang ang aabangan ko, no? So wala namang masyadong mataas na puno or na poste, no? So yan, no, pwede tayong may dala-dala kang food, pwede kang magpahinga dito, no? Ayan. I think pwede ako magpalipad dito. I-check ko lang sa app, ano, kung pwede rito. Walang hospital, walang airport, ano. At if ever meron man, pwede naman tayong mag-ask ng permission, ano, para magpalipad ng drone. Para at least makita natin ng konti itong kapaligiran, ano. Kunin natin yung drone natin, check natin yung battery. I think marami pa siyang baterya. So, makapagpapalipad tayo dito.
Good morning mga brad, mga kapatid. Nandito na tayo sa Morton, Illinois, ano? Sa Caterpillar. Nag-unload na tayo. Ayan, Cersei, galing din ng ano yan, Manitoba. Nag-pick up siya ng load niya. Ayun. And ito yung itsura ng yard, no? Ayan. Dito yan sa Caterpillar yan, mga kapatid, ano. So na-unstrap ko na and ina-unload na lang ng forklift operator, ano. Ayan, pakita ko sa inyo, mga kapatid. Ayan. So after nating ma-unload dito, no, wala pa akong reload. Akala ko nga ditong reload ko kasi madalas dito ako na pick up. Pero chinik ko yung mga trailers doon, no, halera ng trailers. Walang load yung mga trailer namin, ano, empty. I don't know kung dito ako pipick up, pero for sure lalabas muna ako after ko ma-unload. Lalabas muna ako. And then meron truck stop dyan na isa. Mag-stay ako doon, maghihintay ako ng reload ko, no. Wala pa silang sinasabi sa akin, eh. So yun ang update, mga kapatid, ano. Nakapag-unload na tayo, then hopefully meron agad reload. Isang magandang umaga. Ayan, good morning ulit, mga kapatid. Nandito na tayo, Caterpillar ulit, ano, na company dito sa Mooseville, Illinois pa rin ito. So may mapang binigay sa akin, first time ko magpipick up dito. So sundin ko lang daw tong yellow. Nakakalito, no? May daan doon, may daan din dito, no? Hindi mo alam kung saan ka, ano. Tayo natin to, padaanin natin. Building DD tayo, eh. Ito, building DD. So Caterpillar parts na naman ang pipick upin natin, mga kapatid. Napakalaki nitong ano na to. Itong ano na to. Ito na yung pinakamalaki siguro na, ano. Kasi nung kanina pinag-aaralan ko pagpunta dito, no, parang mahirap. Buti na lang may napagtanungan ako na kasamahan natin sa Pain, ano, Pilipino rin. Shoutout sa iyo, Sunny. Siya yung pinakamatagal na sa Pain. Nakapunta na siya dito. Ang problema ko lang hanapin yung guardhouse, ano, sa entrance. So magle-left then right ulit. Left. Hindi, malayo pa yung pag-rightan ko. Natin kalimutan ng stop sign. May mga camera dito, mga kapatid. Ayan, nakakalito itong mapa nila. Ayan, may maliit na street doon. Hindi mo alam kung tama itong dinadaanan natin o mali. Nakakalito. So dito tayo magpipick up, mga kapatid, ano, Caterpillar din dito sa Mooseville, Illinois, no? Malapit lang to sa Morton, mga kapatid. Medyo nakakalito dito yung ano nila. Itong mapa nila. Nakakalito. Napakalaki nitong Caterpillar na to, mga kapatid. Sobrang laki.
So papasok daw ako sa dock number 7, nose in. So hindi tayo magbabaking ano. Laki nito. Ito na yung pinakamalaking ano, Caterpillar na company na napasok ko, no. Ano, may load na tayo mga kapatid, ano. Nag-load na tayo rito. Ayan. Yung ating load ay reels, ano. Pero nakataob na ganun, ano. Pipicturean lang natin mga kapatid, ano. And then we are good to go. Kailangan yan ng safety department. Yung picture. So tiga-tigalawang strap, no, bawat isang reels. So wala na magiging problema yan, ano. So nilagyan ko siya ng suporta, no, yung corner. May mga corner siya metal tsaka plastic kasi kulang. Total weight ko is 35,000 pounds yung bigat ng aking load, ano. So hindi ako naka max. So okay na okay lang yan mga kapatid, ano. Hindi siya naka max. Ayan. So nakapaleta siya, walang tarp, very good, di ba? Lalarga na tayo mga kapatid. Using ko lang yung custom documents, isesend ko sa opisina namin para maklear na nila yung load ko para makatawid ako ng Saturday night sa Emerson border sa Manitoba. Isang magandang tanghali mga kapatid.